Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon, guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell, guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Alan Villarazo, shoutout kay Raimundo Dayundon. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kasabay ng dagandong ni Han Sanchen, kasabay nito, mabilis na hinawakan ni Han Sanchen ang kamay ni Ivory at mabilis na umatras. Halos magkasabay din na tinakpan ng maladilaw na baging na likido ang anim na dingding. Anong problema, Sanchen? Si Ivory ay halatang nagulat kay Han Sanchen, at tumingin kay Han Sanchen na may matagal na takot. Hindi tama. Itinuro ni Han Sanchen ang dilaw na parang baging na likido at malamig na sinabi, "Sinala ko na ang bagay na ito ay hindi simple." Pagkatapos ng mga salita, kinuha ni Han Sanchen ang isang piraso ng amethyst ng direkta mula sa kanyang kamay at marahang inilagay ito sa likido sa dingding. Sa sumunod na segundo, may hindi inaasahang nangyari kay Ivory. Ang mga likidong iyon ay nagunat ng hindi mabilang na maliliit na galame at mabilis na binalot ang amethyst. Pagkatapos nito, halos sa isang kisap mata, isang malaking amethyst ang nagsimulang matunon ng mabilis sa dilaw na likido. Dapat mong malaman na ang universal na pera sa anumang mundo sa pangkalahatan ay may mga sumusunod na katangian, maaaring ito ay portable at madaling dalhin, o ang mga kalakal mismo ay napakahirap. Parang ginto, ito ay may napakataas na punto ng pagkatunaw at mahirap masira. Sa katunayan, si amethyst ay pareho. Bilang pangkalahatang pera ng mas mataas na antas ng mundo, ang amethyst ay talagang mas dalisay kaysa sa ginto. Ito ay halos hindi masisira. Kahit papaano, sinubukan ito ni Han Sanchen nang sumakit ang kanyang mga itlog. Halos sirain niya ang kapangyarihan ng 9 na toro at 2 tigre, at hindi niya sinira ang bagay na ito. Let's just say, this guy is the ancestor of gold. Pagkatapos ng lahat, ito ang karaniwang pera ng mas mataas na mundo. Ngunit sa ngayon, si amethyst ay direktang nawasak. Ang mga minuto, hindi, dapat ay isang kisap mata. Si Ivory ay lubos ding natigilan. Kung ganito pa rin si amethyst, kung hindi binawi ni Han Sanchen ang kanyang kamay sa nakaraan, ang kamay niya. Sa pag-iisip nito, hindi maiwasang matakot si Su Yingxia. At ang oras at mga pader ay hindi maghihintay para sa sinuman, at ang 6 na gininto ang pader ay patuloy na pumipindot ng hindi sinasadya. Nakikitang palapit na sila ng palapit sa mag-asawa. Si Ivory ay nababalisa, 3,000, ano ang dapat nating gawin? Kung walang aksyon na gagawin, kung gayon ang pagtatapos ng dalawang mag-asawa ay talagang hindi hihigit sa 2. Ang isa ay tuwirang dudurugin hanggang mamatay ng gintong pader na ito, at ang isa naman ay kaagnasan hanggang mamatay ng mga bagay na ito bago durugan hanggang mamatay. Alinmang paraan, pareho ang kinalabasan. Alam din ito ni Han Sanchen. Naramdaman mo ba na ang lugar na ito ay parang tiyan, o sa halip, tiyan? Biglang tanong ni Han Sanchen. Sumimangot si Ivory, nagtataka kung bakit ito tinanong ni Han Sanchen. Ano ang mas mahalaga ngayon, hindi ba ito nakatakas dito? Tingnan mo, ang dingding ay katulad ng tiyan, at ang mga likidong ito ay katulad ng asid sa tiyan. Nagpatuloy si Han Sanchen. Bagamat may katuturan ang sinabi ni Han Sanchen, talagang wala na sa mood si Ivory na makinig, dahil ang pader ay halos ang agwat at distansya lamang ng faith sa kanilang dalawa. Nang makita ang hindi sinasadyang hitsura ni Ivory, ngumiti si Han Sanchen, ano ang kinakatakutan mo? Nang bumagsak ang mga salita, direktang iginalaw ni Han Sanchen ang kanyang kamay, at ang panguna palakol ay direktang dumaong sa harap ni Han Sanchen, at mahigpit na hinawakan ang kaliwa at kanang bahagi. Bilang hari ng lahat ng armas, hindi naniniwala si Han Sanchen na ang piraso ng tae na ito ay maaaring matuno ang palakol ng pango. Ito ay isang artifact na nakakasira sa mundo. Gaano man kakaiba ang likidong ito, ano kaya ito? 3,000.
After, behind, bagamat humaharang ang kaliwat kanang bahagi, ngunit halatang kulang sa suporta ang harapan at likuran, Han Sanchen, ang bait mo talaga, marunong ka talagang gumamit ng pango-axe para lumaban, aminin mo na nagtagumpay ka. Pero ano ang susunod, may dalawang pader sa harap at likod mo, at gagamitin mo ang buhay mo para lumaban, angkop din ang tunog ng masamang boses ng Greenfoot Monster, bilang may-ari ng Demon Castle, sa tingin mo ba may kakayahan ako dati, dito? Pero Demon Castle, ang tunay na kahulugan ng Demon Castle ay maaaring ang tinatawag na kuta na nabuo ng 6 na pader na ito, isa lang talaga ang pango-axe, pero, kung 6 na pader ang kinakaharap mo sa lugar mo, hindi mo naman kailangang gumamit ng pango-axe, di ba? Nang mahulog ang mga salita, ginalaw ni Han Sanchen ang kanyang kamay, at dahan-dahan siyang naglabas ng isang bagay. Storytelling channel sa YouTube. Isang unremarkable stick, yun lang. Ano? Tinatangahan mo ba ako? Isa pa, napakahirap mo kaya ginamit mo lahat ng patpat mo. Basta bamulong ka kay Lolo, humingi ka ng awa, at sumunod ka sa akin sa hinaharap, kung tutuusin, hindi na kailangan. I have the heart to love talents, and you also have the talents of generals. Together, you and I will be invincible. Paano? Ngumiti ng mahina si Han Sanchen. Hindi ko talaga alam kung saan nakuha ng lalaking ito ang hindi niya maipaliwanag na pagtitiwala. Little Black Stick, may tumitingin sa'yo, alam mo ba ang gagawin? Sa sandaling bumagsak ang mga salita, direktang nagsimula si Han Sanchen, at maaari talagang masira ang maliit na itim na stick sa isang iglap. Buzz, gamit ang maliit na itim na patpat para sa muling pagdadagdag ng enerhiya, ito ay parang isang maliit na tandang na nakikita ang pagsikat ng araw sa isang iglap. Sa susunod na segundo, ang maliit na itim na patpat ay diretsyong umindayog sa likuran, at pinagsama ito sa palakol ng pango upang itulak ang harap at likurang mga dingding laban dito sa isang iglap. Boom! Ang mga dingding sa harap at likuran ay huminto din sa oras, at hindi na makagalaw pa. At ang mga dilaw na likidong iyon ay mabilis na binawi pagkatapos hawakan ang maliit na itim na stick. Sa isang panig na huli na upang bawiin, ang mga galame ay tila hinihigop sa kabaligtaran ng maliit na itim na patpat. Ito, nanlaki ang mga mata ni Ivory, ngunit hindi siya nag-react ng ilang sandali. Hindi dahil hindi niya nakita ang maliit na itim na stick ni Han Sanchen, at hindi rin niya narinig na binanggit ito ni Han Sanchen, ngunit sa isip niya, ang maliit na itim na stick ay maaaring medyo misteryoso, ngunit talagang imposibleng maging sapat ang lakas upang maging kapantay ng palakol ng pango, antas. Paano naging ganito? Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, puno ng kumpiyansa. Bagaman, ang nangyari sa sandaling ito ay medyo lampas sa kanyang inaasahan, ngunit sa pangkalahatan, ito ay ganap na nasa loob ng kanyang paghuhusga. Ang dahilan ay medyo simple. Ang maliit na itim na stick ay isang bagay sa labas ng Three Realms. Naturally, habang ito ay naiiba, ito ay walang kinalaman sa mga bagay sa loob ng 3 kaharian. Gaano man kasamaan ang mga bagay, maaari nilang palaging bigyang pansin ang paglago ng isa't isa at pagpigil sa isa't isa. Ito ang prinsipyo ng langit at lupa, at ito rin ang pamamahala ng langit at lupa, at walang makakatakas. Ngunit ito ay naiiba. Ito ay hiwalay sa sistemang ito, kaya natural, hindi ito pinaghihigpitan ng sistema. Ipinadala siya ni Han Sanchen upang maglaro sa oras na ito, syempre, dahil din sa pagsasaalang-alang na ito. Hindi, imposible, imposible. Hindi makapaniwalang sigaw ni Angelica. Isang maliit na itim na patpat lang iyon. Parang hindi naman pangit. Kahit tawagin mo itong patpat, akala mo ay iniinsulto nito ang salitang stick. Gayunpaman, ito ay tulad ng isang sirang bagay, ngunit sa sandaling ito ay tumutugma sa pangupalakol, na bumubuo ng isang takbo ng kaliwa at kanan, harap at likuran, at pilit na napaglabanan ang opensiba ng 4 na pader. Huwag kang maging kampante, Han Sanchen, hindi pa ito tapos. Nang bumagsak ang mga salita, ang huling 2 pader ng itaas at ibaba ay baliw na pinagdikit. Tila pagkatapos ng kabiguan ng 4 na pader, wala na itong kahit katiting na pasensya na gumawa ng anumang kalokohan sa kanila, at gusto na lang nilang mabilis na malutas ang kanilang dalawa sa isang iglap. Nag-aalalang tanong ni Ivory, Sangian, ang huling 2 pader ang natitira, ano ang dapat kong gawin? Kung tutuusin, dapat nagmamadali siya. Pagkatapos ng lahat,
Halos nagamit na ni Han Sanchen ang dalawang magagandang artifact. Naturally, ang natitirang dalawang pader ay wala ng kapangyarihan. Gayunpaman, pagkatapos na dumaan sa nakaraang 2 beses, ang tiwala ni Ivory kay Han Sanchen ay umabot sa pinakamataas sa oras na ito. Sa ilang kadahilanan, nanatili siya sa tabi ni Han Sanchen, sa paniniwalang magkakaroon ng paraan si Han Sanchen para malunasan ito. Marahan nang ngumiti si Han Sanchen, to be honest, hindi ko pa naiisip ngayon, pero hindi ako nagmamadali. It's just this thing. Malayo pa sa pagtatangka na bitag tayo hanggang mamatay. Kaagad pagkatapos, ang kanyang mga mata ay mabilis na dumaan sa itaas at ibabang dingding. Upang kumapit, hindi dahil hindi kayang subukan ni Han Sanchen sa sarili niyang katawan. Kung tutusin, mayroon siyang espiritong unggoy upang protektahan ang kanyang katawan, at mayroon din siyang demonyong dragon at isang malaking demonyo sa kanyang katawan. Kapag nasa bingit na siya ng kamatayan, imposibleng hindi siya pansinin ng dalawang kalakal na ito. Pero ang problema ay si Ivory, wala siyang kakayahan. Kaya naman, para sa kanyang kaligtasan, nagpasya si Han Sanchen na huwag umupo. Ivory, gusto kong mag-break dito ng diretso. Handa ka na ba? Siguro, medyo exciting. Pasiglahin. Maaaring nakakatakot para sa ibang tao na sabihin ito, ngunit para kay Ivory, ang nakatutuwang mga aksyon ni Han sa nakalipas na 3,000 taon ay nagpalakas sa kanyang pag-iisip. Hindi lamang walang takot, ngunit may kaunting inaasahan. Sa halip na kapanapanabik, mas gusto kong makita kung paano mo masisira ang laro. Marahan na ngumiti si Han Sanchen. Ang paraan upang masira ang laro ay simple. Pagkahulog pa lang ng mga salita ay diretsyo niyang itinaas ang kamay. Biglang nabunot ang maliit na itim na stick na hawak. Boom! Ang mga pader na nakasuporta sa magkabilang panig ay nawalan ng suporta sa isang iglap. Sa isang iglap, ang krisis na tila medyo stable na ay agad na tumaas muli. Napatulala si Ivory. Bagamat maagang nag-hello si Han Sanchen, maaaring ito ay medyo kapana-panabik, ngunit kahit na gusto niyang sirain ang kanyang ulo, malamang na hindi niya akalain na ang pagpapasigla ay magiging kapana-panabik. Ito ay hindi tinatawag na pagpapasigla sa lahat, ito ay tinatawag na kamatayan. Paano ka makakapaglaro ng ganito? Little Black Stick, tingnan mo. Malakas na sigaw ni Han Sanchen, at tumayo ang isa at tinapakan ang palakol ni Pango. Sa katunayan, may maliit na itim na stick sa kanyang kamay, lumipad siya ng diretsyo sa langit. Boom! Bagamat ang Pango Axe, na walang suporta, ay agad na dumausdes pababa at bumangga sa pader sa ibaba, kahit papaano ay nagbigay ito ng tirahan kay Han Sanchen. Sa ibabaw ng kanyang ulo, hinawakan ni Han Sanchen ang isang maliit na itim na stick at hinawakan ito ng mahigpit. Ang presyon mula pataas at pababa ay halos bumagsak ng kaunti kay Han Sanchen. Ang kapangyarihan ng dalawang pader na ito ay higit na marahas kaysa sa inaakala ni Han Sanchen. Naiintindihan na ngayon ni Han Sanchen kung anong uri ng karanasan ang tumayo ng tuwid. 3,000, ingat ka. Ang mga dingding sa harap at likod, na walang suporta ng maliit na itim na stick, ay gamulong din sa oras na ito. Mayroong palaging dalawang bagay, at palaging may dalawang pader na pumipiga ng ligaw. Han Sanchen, akala ko ay napakahusay mo, ngunit naglalaro ka lang ng ilang mga trick ng pagwasak sa silangang pader at pagbawi para sa kanlurang pader, mababang antas. Ngumisi si Angelica. Kapag lumabas si Lolo, tingnan mo hindi ko pupunitan yang mabaho mong bibig, tanga. Sa isang malakas na pagsaway, si Han Sanchen ay tamad na bigyang pansin siya. Ang sitwasyong ito ay lubos na inaasahan ni Han Sanchen, ngunit ang tanging nakakainis kay Han Sanchen ay ang pagmamaliit ni Han Sanchen sa presyon ng dalawang pader. Dahil mismo sa maling paghatol na ito kaya ginawa ni Han Sanchen ang kanyang kasalukuyang sitwasyon na medyo nakakahiya, at binigyan ng pagkakataon ang patay na berdeng paa na halimaw na kutsain siya. Yingxia, huwag kang matakot. Sinulyapan ni Han Sanchen si Ivory, at sa ginhawa ni Han Sanchen, tumanggo si Ivory. Munting itim na patpat, ipakita ang iyong kakayahan at basagin ito para sa akin. Galit na sigaw ni Han Sanchen, kailangan niya ng time difference para magkaroon ng space para sa sarili niya. Pagkatapos ay gamitin ang puwang upang maabot kung ano ang gusto mong alisin sa pagkubkob. Ang pinakaligtas na bagay sa ngayon ay ang palakol ng Pango at ang maliit na itim na patpat, ngunit bukod pa riyan,
wala siyang ibang tiyak na bagay upang suportahan ang pag-atake sa gilid ng pader. Ngunit sa huli, ang dobleng bagay ay maaari lamang humawak ng 4 na panig, at kung nais mong masira ang 6 na panig, ang tanging pagpipilian ay ang pagkakaiba sa oras. Bagamat matigas ang panguaks, ito ay dapat na napakatatag at maaaring kumain ng magkabilang panig, ngunit bukod pa rito, ang kalamangan nito ay matatag lamang. Talagang imposibleng gamitin ang panguaks ngayon para malagpasan ang limitasyon. Ang maliit na itim na stick ay natural lamang at makatwirang bagay. Wala ito sa Three Realms, kaya hindi ito apektado ng matter. Sa madaling salita, maaari itong tumayo, at may potensyal itong direktang itulak laban sa dingding. Hindi ito kailangan ni Han Sanchen para magbukas ng sobra, ngunit hanggat maaari itong mas malaki kaysa sa pagpilit ng dingding, kung gayon, sa ilalim ng patuloy na pagbabago, ang maliit na itim na stick ay maaaring kumpletuhin ang suporta sa lahat ng panig. Kung makikipagtulungan sila sa tulong ni Han Sanchen ngayon, dapat nilang magawa ang 6 na panig na nakakompress na pader hindi lamang upang patuloy na lumiit, ngunit kahit na makumplito ang pag-overtake. Sa oras na iyon, isa rin itong pagkakataon para kay Han Sanchen. Boom! Habang tumataas ang enerhiya ni Han Sanchen, tila narinig ng maliit na itim na stick ang kanyang tawag. Bigla, ang buong maliit na itim na stick ay naglabas ng walang katapusang itim na aura, at ang sitwasyon na orihinal na sumusuporta lamang dito ay nagsimulang magbago ng dahan-dahan. Bahagyang umugoy ang pader sa itaas na idiniin pababa. Malinaw, hindi nito kayang suportahan ito ng napakalaking puwersa. Fuck, saan nanggaling itong golden wall na to? Nagtataka nga ako kung bakit ang lakas ng kapangyarihan nito. Ito ay masyadong nakakatakot para sa kanya. Medyo natahimik si Han Sanchen. Bagamat ang maliit na itim na patpat ay nagsimulang umunlad patungo sa sitwasyong naisip niya, ito ay malayo sa sapat. Umiling si Ivory, bagamat hindi niya kontrolado ang maliit na itim na patpat, ngunit sa paghusga mula sa momentum ng maliit na itim na patpat, ang kapangyarihan nito ay dapat na malaki, at kahit si Han Sanchen ay hindi napigil ang mapabuntong hininga sa oras na ito ang lakas ng kabilang partido, alam na alam niya kung gaano kakilakilabot ang kapangyarihan ng gininto ang pader. Sandian, sabi mo, may posibilidad ba? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!